chance of life because of that Nether Realms. Oo, and kung babalikan natin, no, itong Akai na to, isa to sa mga highlight plays of the week ko for MPLPH Week 3. Why? Yung ginawa ni Sensui na luging-luging yung Blacklist International pero nag-heavy spin siya tapos sabi niya dun sa kalaban, oh, dun ka muna sa far away. Tapos niretry niya. So yun talaga, Fred Green din if I remember correctly yung kalaban. Pero makikita natin kasi kahit may heavy spin yung isang Akai, specifically for Venogo, pwede din naman siyang sabunutan with the Divine Judgment as long as it's timed perfectly. Ayun yung parang tinurumpo, di ba? Yung tinalian, yung umiikot-ikot na isang turumpo ng isang Akai. So, tingnan natin kasi if ganun yung mangyari, medyo magiging parang crucial yung timing ng pagkakahatak ng isang Kaja kasi baka hindi siya makaikot-ikot kasi baka siya yung hindi pala siya makahila kasi baka siya yung maipit ng isang Akai. But then again, yung pressure kasi nandito sa side ng Blacklist, mas kailangan nilang step up yung gameplay nila. Andito na naman tayo sa punto na kailangan ng Blacklist mag-step up. Oo nga, kagaya ng Season 1. Season 1, ganun din. Uy, pero ang ganda sana ng pwesto ni JD doon kaso yung orange buff siya yung pinuntahan na pa-flicker out siya pero mukhang mabubuhay pa din siya. Si Ryuji nag-flicker pero buhay. Si JD! Hinahabol pa rin ni Zone! Anong mangyayari dito? Ay, puti na lang. Meron siya nung first kill para mas low itong si Zone. Maaga agad at mainit-init agad lang nangyayari dito. Nagkakaubusan ng flickers. Pero yung retry, ginamit lang dito ng Blacklist para makasecure ng Lito. 2 flickers for a flicker, I think it's worth it. Kasi nga naman, for the first turtle, alam ng side ng mga students na walang flicker yung 2 miyembro ng mid lane ng side ng Euphoria Esports. Pero ang ganda sana ng attempt doon ng Euphoria. Kasi nga naman, bakit mo papahihingahin yung isang Kaja kung wala naman silang opportunity but an off-camp kill against the XP laner of the side of Euphoria? Maganda yung ginawa dito ng Blacklist. Dito natin nakikita na parang Blacklist pa nga yung nagtatry kumuha ng control ng laban. Diba? Yung pwesto kanina ni JD para makagawa sana ng play and then forcing the flickers ng Euphoria. Tapos Blacklist nakakuha pa ng kill dun sa top. So sila yung makakapwesto dito ng maaga sa turtle. But then again, this is an Akai na pwedeng paikot-ikutin lang. At mukhang ganun nga yata yung makikita natin pero tumalon na agad doon si Asi. Mapipilitan man gumamit si Venogo ng heavy spin. Mukhang hindi pa nga yata nandito pa lang ngayon. Pero sino makakasecure ng turtle? That's gonna be no other than VX pa rin. At i-counterplay nila. Patay si Venogo. Patay din si Ryujin. Blacklist Academy winning it all on that turtle takedown. 2 nabigyan plus meron pang 2 bonus kills. Tapos may isa pang bonus. Talagang maagang Pasko for the side of Blacklist Academy. And just because of that, meron na silang 2K gold. Tapos nag-transition pa sila into this early purple buff. Walang retribution ang 2 junglers dito pero back away ang Blacklist kasi mukhang naging kontento naman sila doon sa nakuha nila kanina. Mapapaaga nga naman yung Pasko kasi bare months na nga naman. Tama. Diba si Jose Marichan nga kumakanta-kanta na eh. Oo nga Ito na. Sinta po. Ay, iba pa. Si Asi nag-petrify dito against Seds. Mukhang hindi na makaka-out because of that siya, Essence. Ang ganda na nagiging response ng Blacklist Academy come game number 2. Kasi kung kanina, no, Qwerty, kung babalikan natin in game number 1, yung side ng Euphoria, yung talagang pinupuruhan, yung si Asi with that X-Board. Ang ginawa nila ngayon, kami naman, susubukan namin kayong unahan. Taser Ono Medicine at ganun yung ginagawa dito ni Asi. Gusto niya talagang maka-Asi pero yung Flicker Ultimate ay magiging enough na rin yata para mapatay atong si Shizu. Kaso lang, nasipa pa doon si Bullet. Wow! Yung save na ginawa ni Zone is sobrang crucial at dito sa taas may gagawin ding play ang Euphoria. Malditahan against Malditahan. Ang ganda na nagiging responses for both of our teams. No, kung kanina makikita natin yung naging way and play ng side ng Blacklist onto that bot lane pero nag-flicker ultimate doon. Dahil naman si Lars kaya mabibigyan na siya si Shizu. Pero again, ang ganda ng nagiging play kasi binabalikan din talaga ng Euphoria. No? Hindi nila hinahayaan na walang ganti. Hindi pwedeng binubugbog nyo yung Pakito. Kasi nga naman, bakit yung Pakito yung mabubugbog? Isa yung boxingero, di ba? So kaya tinulungan na lang din ni Venogo. And yun yung maganda talaga para sa mga utility junglers eh. Yeah. Diba? They can provide setups, they can sustain the damage output. Meanwhile, sa bottom lane, ito yung target talaga ng Blacklist Academy with the ultimate coming in from Shizu para lang din hindi talaga makapag-push doon ng Blacklist. Meanwhile, sabi nila kung hindi namin kaya dyan, dito kami sa may bandang turtle. Oh, walang
TikTok combo, walang combo itong si Zone with that ultimate. Pero deadma din naman kasi nag-ultimate na din siya doon. Patay, inipit lang din. Hindi na nga kinailangan pang paikot-ikutin dun sa pader. At nakuha pa rin ni Binogo with that retribution. Pero may Petrify play lang din naman magagaling dito kay Asi. Pero magiging enough pa rin yata yung sustainability. Pero hindi kasi makakapatay pa rin ang Blacklist Academy kasabay ng pagkakakuha ng Euphoria ng Turtle. Mukhang si BRIEX kukuha din naman ng purple. Trades after trades after trades for both of our teams. At this point in the game, wala talagang nakalalamang kasi paulit-ulit lang sila ng ginagawa. Si BRIEX kumukombo dito sa bot. Pero may ultimate itong si Zone pero back away na lang din daw muna. Kasi ang goal nila ay mag-push ng turrets. Wala pang flicker dito si Zone so mukhang mag-out na lang din muna sila. Nahabol siya nga dito ni BRIEX. Ang target lang kanina ni BRIEX or ang goal lang niya is to actually zone out Shizu, zone out Zone. Mukhang si Zone pa mismo ang nababox out dito ng isang Fredrin. And maganda yung ginawa doon ng Euphoria. Hayaan na nilang mabigay at makuha ng Blacklist Academy yung threat. Kasi nga naman, di ba, kailangan nilang pag-farmin lang din si Shizu. Umiwas muna sila doon sa mga Delix play. Yep. And considering na wala pa din naman talaga yung power spike coming from Shizu's Beatrix, kasi ina-expect natin yan, pagkatapos na niyang makabuo ng Blade of Despair as well as Malefic Roar, medyo nag-iingat pa yung side ng Euphoria Esports right now. So kumbaga, yung early game na pinanghahawakan nila nung game number 1, medyo nawala right now. But that's definitely okay. Okay na okay nga lang ba yung gagawin dito ni Asi kasi nasipa palabas ng Torre. Nandyan lang din naman yung combo ng Euphoria. Pero dun sa taas, may ginagawa din namang play. Ang Blacklist Academy, kanya-kanya silang play, kanya-kanya silang assignment. At mukhang magkakasalubungan sila dito sa may bandang gitna. Nagtatago lang naman si BRIEX pero nandito din ang mga miyembro ng Euphoria. Mukhang walang laban na magaganap dito. Aantayin nila yung Turtle. Grabe, trades after trades lang talaga, no? Hindi tinatantanan nitong si Zone yung kaniyang kakampi. Kaya naman nakaka-build na dito si Shizu with this Beatrix. Kaya ang ganda na unti-unti nang umaalagwa yung side ng Euphoria Esports. Kasi nga naman, kailangan na nilang i-close out itong serye nito. Malefic Roar has been picked up into the third turtle of the game. Mukhang umaamba na rin dito si JD. Si Asi nandun lang din naman. Pero yung pagpapaikot ni Binogo ang magiging rason para ma-secure nila yung turtle ngayon. Pero meron lang din mang kill na makukuha dito ang Blacklist Academy. Hindi talaga pumapayag ang dalawang koponan na wala silang bawi. Pero si Shizu makakasecure ng turret, making this team fight an advantage for the side of Euphoria. Kahit nag-5-man doon yung mga side ng students, no, hindi naging enough yun kasi ang ganda ng pagkakakas ng ultimates coming from Vinogo as well as Zone. So na-zone out nila yung jungler ng kanilang kalaban and because of that, no, nahirapan silang i-control yung map na yun. Yes, nakakuha sila ng isang pick-off against Zone kung babalikan natin, pero okay lang okay lang yun kasi nakapush naman sila doon sa top pero sinipa na naman ni Zone. Yung ibon na tong si JD na sipa, masakit yun. Euphoria dito makakasecure na agad ng isang kill. Heads naman, naghahanap ng pwedeng pugutan ng ulo. Nandyan yung combo na pwede niyang ibigay pero si Asi tinawag na yung dragon. Hala, sala na kompleto na yung 7 Dragon Balls kasi nandito na. Eto nga si Asi. Kaso nga lang, may pagpapaikot lang din na gagawin doon at i-burst down nila si BRIEX. 2-for-none, Euphoria securing that advantage. Ito na yon. Oras na namin ang sabi ng Euphoria Esports kasi nakikita na natin na unti-unti nang nagsashine yung lineup na meron sila kasi nga naman ang win capability nila no ay ensure na makakapag-crowd control si Vinogo kasi kayang-kaya silang i-burst down nitong si Shizu. Tapos si Ayan na naman yung sipa! At hain nga dito sa mga kakampi niya. Ito yung sinasabi ni Athena eh. Mas naihahain ni Zone yung kanyang mga kalaban na papunta sa Euphoria. And Euphoria mukhang nahanap na talaga nila yung tamang recipe at synchronization nila dito towards this game. Blacklist, nakakuha din naman sila ng kills. Pero ito na naman tayo doon sa mga maliliit na boot. Hindi ko talaga alam paano kantahin. Pero alam mo, no, sinabi mo yung Blacklist, munti ka na ako mapasigaw, breakdown. Yung tono mo parang sinasabi mo sa akin, sumigaw na ako eh. Pero yun na nga,
now that we are up, first Lord is up for the side of Euphoria Esports. 1.2k gold lead habang yung mga XP natin nagki-clear lang doon sa bot. Sinong unang bibitaw? Sinong unang magiging impatient? Sinong unang gagawa ng play? Yan ang gusto nating makita. Ang ganda ng pwesto for both of these teams. Kasi hindi nila nakikita kung nasan nga ba yung damage dealers ng parehas na kupunan. Pero si Heads nakapwesto na dito sa mid. 1 level gap si Binogo. Malefic Roar has been picked up by Shizu. Ayun, nagkakasilipan yung dalawang XP laners doon. Parang ayun talaga yung magiging play muna dito. Dalawang XP, doon sa may bandang ibaba. Ang kaso lang, unti-unti nang nasa-secure ng Euphoria dito. Yung Lord, nakasilip si Briex, pero pinaikot agad-agad at ibo-burst down na naman. Gantong-ganto lang din yung play kanina ng game number 1. At yung Lord, masasecure na nga dito ni Binogo. At mukhang kahit na ikaw ay Asi, nandito ka sa likod, ikaw naman ang bibigyan. Mukhang bigayan talaga ang nangyayari dito sa mismong laban. Pero 1 kill kasama ang Lord ang masesecure ng Euphoria Esports. Grabe yung Euphoria doon kasi ayaw nila ng threat coming from this Fredrin. So ang ginawa nila, talagang hiniro na lang muna nila kasi nga naman, sinasabi natin, no, parang isang Balmond yung isang Fredrin, especially kapag nag-appraiser strat. So ayaw nila nung ganong risk and because of that, 2.8k gold lead habang rumarampa yung Lord onto this bot side. Medyo madaming items na rin si Shizu. Masakit na yung damage output niya. Sa pagrampa nung Lord dyan sa baba, umaarangkada naman. Si Heads. Sa top lane, etong si Heads. Sasabay nila yung mga minions at mukhang target lang naman nila for the first Lord is to actually get the outer turrets na sa totoo lang parang si Ryujin nga, hindi niya kailangan ng mga crucial Netherrealms as of now eh. Hindi pa tayo nakakita sa Blacklist Academy ng tipong parang sila yung lamang sa teamfight na mapipilitan ng Euphoria na mag-counterplay. Kasi ang Euphoria, sila pa mismo yung nagsiset up. Because of zone, because of Binogo, nakakagawa talaga sila ng maraming plays. Oo, and ang dami nga din kasi talagang opportunities for them, no? Compared to the crowd control na meron yung side ng Blacklist Academy na medyo talagang reliant sa timing, no? Medyo mas malaki yung, again, margin of error for the side of Euphoria Esports. Kasi nga naman, kapag nag-fail yung heavy spin, meron pang Way of the Dragon combo itong si Zone. And kung titignan natin yung item builds natin, medyo pantay lang din naman in terms of gold yung mga kuponan natin. Pero 5k gold lead pa rin kasi talaga para sa side ng Euphoria. Laki pa rin talaga niyan. 11 minutes in, 12 minutes in, excuse me po. Mukhang napapaubo lang ako dito kasi Euphoria, mainit talaga yung laban at mamaya mukhang makikita natin dito na hindi naman basta-basta babawi or papayag ang Blacklist Academy na ganito lang yung nangyayari. Again, they have the Kaja na kayang-kayang magbaliktad kasi ng mga plays. Yep. And no, lalo na if Kaja ka, kailangan malayo mo yung hahatakin mo against Ryujin. Kasi nga naman, kung hindi din si Ryujin yung hahatakin mo, medyo magiging useless yung Divine Judgment kasi mabubuhay lang with that Netherrealm. Pero ang ganda ng pwesto coming from the side of Euphoria Esports. Once again, 27 seconds come the second Lord of the match at mukhang wala pa namang kumokontrol dito sa mapa natin pero si Bullet, siya na lang daw muna yung mag-clear ng bot side. Kailangan muna Kailangan muna ng Blacklist Academy dito umasa dun sa mga resources na dumadating sa kanila. Diba? Sinasabi natin na para sa Euphoria, yung mga maliliit na bagay na nakukuha nila paunti-unti, yun yung magpamatter later on. Pero for Blacklist, yung mga maliliit na farm, yan na muna yung kailangan nila. Ang ganda nung knock-up na mula dito kay Asi para hindi siya ma-pick off doon, forcing the ultimate ni Binogo, pero dun sa baba. Ang kaso lang, hindi pala tinuloy ng tatlong miyembro ng Blacklist. Mukhang ilalaban nila yung Lord. Pero Zone, nakasilip lang naman dito. Si JD ang namataan. At hinila na nila dito. Naggawa na sila ng play. Si Zone, may magsipa! Si Bullet ang namataan. Pero may torn apart memory lang din naman. Pero nandun sa may bottom lane, pinupush na lang din naman dito ni Heads. Kaso lang, wala ng minions. At wala pa ring namamatay dito. Kahit na mahaba-haba yung teamfight, kahit na mahaba-haba yung mga inuubos na resources, mukhang mahaba-habang Lord Dance din ang makikita. 4 na ultimates ang wala sa parehas nating kupunan. Tapos back away na lang daw muna si Zone kasi napalow siya in that specific sequence. Pero kung papansinin natin, 2 level gap pa rin itong si Binogo against Briex. Tapos hindi tinatantanan ni Heads yung bot side, QWERTY. Pressure talaga sa bottom lane of Binogo dito. May ultimate na siya nagagamitan. Si Briex na naman ang namataan. Gantong-ganto lang din ang nangyari nung game number 1. Binogo securing the Lord. At ngayon si Bullet ang kanilang namataan. At mukhang ito na yata
ang katapusan kasi unti-unti nang inuubos ng Euphoria Esports ang mga miyembro ng Blacklist Academy. 2 na lang ang matitira sa kupunan. 3 ang tumumba sa side ng mga students habang Euphoria ay kumpletong-kumpleto pa. May Netherrealm coming from Urgency Zone. Tumitipi-tipi na lang kasi nandito sila sa mid na may ultimate naman ito si Larbs. Pero tinipihan na lang talaga at po ang gusto na nilang tapusin to. Si Larbs na paggamit na nga siya doon ng Wings Yung by Wings torre! at Euphoria will flare forward once again, securing a sweep against Blacklist Academy.